Dominus tecum, benedictatur in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus non et in hora mortis nostrae. Amen. Buenos días a todos ustedes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lang ang takbo ng ating makina. Bakit hindi natin bilisan? Kung ating bibilisan, ay sasadsad po tayo sa palayang iyon. Mangyari man ay walang maayos na lawa rito sa Las Filipinas. Ang lunas ay napakadali. Totoong nagtataka ko kung bakit walang nakaisip nito. Umukay na isang matuwid na kanal, buhat sa bunganga ng ilog, hanggang sa lubusan na nagdalagas sa Maynila. Sa pamamagitan ng nakukay na lupa, sarhan ng ilog Pasig. Sa gayong para ay maiiwasan din ng pagtaas ng buhangin na siyang pumipigil sa daloy ng tubig. Ngunit paano mga salaping dapat ipahid sa mga manggagawa? Hindi sila babayaran. Gamitin ng mga bilanggo. Kung ganoon, paggawain ng mga matadada at maging kabataan, sa pilitang paggawain ng buong bayan, pagdalhin ang kanilang makakain at kasangkapan, Ginoong Simon, maaari magdulot ng himagsikan ng paraang iyan. Himagsikan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto? Naghimagsik ba ang mga bilanggong Hodyo? Ngunit Ginoong Simon, hindi taga-Ehipto taga-Hudyo ang mga taong iyong kakarapin. Naghimagsik na noon maaari maulit muli. Hindi. Ang nasabi ay nasabi na. Anong gamit ng mga praile kung magkakaroon ng himagsikan? Siya walang utang na loob at tatalakayin pa ang mga bagay na to sa bapur pa naman. Oh, Basilio. Kamusta na ang kalagayan ni Kapitan Tiago? Kapitan, si Kapitan Tiago ay parehas pa rin ang dati. Ayaw pa rin niyang magpagamot sa kahit kanino. Gusto niya mapag-isa upang maging malaya sa pagigit ng apyan at dahil na rin sa sulsol ni Padre Irene. Ang apyan ay isang salot. Matagal nang kinikilalang drogang yan. Ngunit walang nagmamalabis sa pagitihit, maliban na lamang sa mga inchik. Sangayon ako sa iyo, Kapitan. Marahil nga ay mayroon na talagang opyo noon. Hindi nga lang napapansin sa kadahilan ng ang karamihan ay abala sa pag-aaral. May iba ako. Kamusta na yung tinatag niyong Akademya ng Wikang Kastila? Sa palagay ko, hindi niyo yung may sasagawa. Natitiyak ko yun. Nagkakamali po kayo. May sasagawa po yun. Sa katunayan, hinihintay na lang po namin ang pahintulot na pinangako sa amin ni Padre Irene. At saan naman kayo kukuha ng salapi? Makikipagkita nga po si Padre Sibilia sa Kapitan General na nasa Los Baños, kaya po siya narito sa barko ngayon. Handa na po ang lahat. May mga guro na po at handa na rin pumasok ang mga mag-aaral. Mabuti naman kung ganon. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong plano. Paano at maunan ako? Kinakailangan ko na pumunta sa itaas. May iwan ko na kayo. Sige po, Kapitan. Basilio, kamusta ka? Bakasyon na ba? At sino naman siya? Kaibigan ko po, Ginong Simon. Kamusta na sa inyong lalawigan? Balita ko'y naghihirap na ang bayang iyon, kaya hindi sila bumibili ng alahas. Dahil hindi namin kailangan. Ipagpaumanin niyo po, kami mauna na. Ang tiyo ko ay naghihintay na sa kabilang hulihan. Ako ay nakakita na ng mga ilog na may magagandang tanawin. Ito ay nagpapagunita sa akin sa mga alamat. Pasok na pala tayo sa lawa, Kapitan. Saan riyan ang bahaging ng lawa na napatay ang isang nangangalang Guevara, Navarra o Ibarra? Ibarra, si Crisostomo Ibarra. Ngunit, asan nga ba siya ngayon? Doon sa dako roon. Pinaputukan siya ng humahabol na Gwardiya Sibil hanggang sa nagkulay dugo ang tubig. May gustong 13 taon na ang nakalipas simula ng iyon ay mangyari. Ayon sa kubo ng mga kawal na tumugis kay Ibarra, tumalon ito at sumisid nang malapit na siyang abutan. Kung gayon, saan ang kanyang bangkay? Sumama na siya sa bangkay ng kanyang ama. Hindi ba't isa din siyang filibustero? Iyan ang napakamurang libing. Hindi ba, Padre Camora? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan niyan. Mga filibusterong katulad nila. Alam mo anak, sa susunod mo karawan, magkakaroon ka na magsuot ng saya. Talaga po, Itay? Pwede na po ako magsuot ng saya? Oo naman, anak. Pilis Bolo! Butit nandito ka!
hapon, Padre. Ano mapaglilingkod ko sa inyo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo ba magbabayad ako ng buwis sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng bayad ng buwis sa nakarang 13 taon. Ngunit nilimusan ko mga kulubi upang may iwas na ikalapang pwesto. At ngayon ayaw ko magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito ay naiiba dahil sa iyong pagkakabaya. Ibig sabihin nito ay wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati maliit lang ang halaga yan. Ngayon ay 2 piso na. Ako'y napakalaki naman. Akin itong lupa! Hindi! Sa korporasyon ito! Lalaban ako! Itay! Itay! Huliin ang lalaking niyan at gawin yung kawal! Huwag mo! Huwag mo! Inay, matagal-tagal ko na po kayong hindi man lang dinadalaw. Ipagpapaumanhin niyo po. Naalala ko pa po kung anong klaseng trahedya ang nangyari sa atin noon. Buti na lang nakilala ko si Kapitan Tiago. Pinupkop niya po ako at pinag-aral. Ngayon nga ay magtatapos na ako, Inay. At kapag nakatapos ako, papakasalan ko si Huli. Sana nandito ka at nakita mo ang katuparan ng aking mga pangarap. May tutulong po ba ako sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita sa mismong puok ding ito tayo nagtagpo. May 13 taon na ang nakakaraan. Kayo po ang naghandog sa akin ng ilang pakikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo po ba si Crisostomo Ibarra? Nabatid mo ang nag-iisang lihim na maaaring maging dahilan ng kasawian at sisira sa aking mga balak. Dapat kitang patayin para sa kaligtasan at alang-alang sa dakila kong layunin. Hindi mo ba naisip na dahil dito ay maaari kang mamatay sa aking mga kamay? Ngunit iba ang pagkakilala ko sa iyo, Ginoong Simon. Isang malaking banta sa akin ang pagkakatuklas mo sa aking lihim. Walang ibang makakaalam nito maliban sa ating dalawa. At kung mawawala ka sa aking landas, ito ay mananatiling isang lihim para sa akin. Totoong ako'y narito upang wakasan ang pang-aapi at nagbalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Hindi ko akalain na ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ultimo, mga kabataan, wala nang ginawa kundi sumunod, magpaalipin, hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi dahil sa pag-aaral ng mga kabataan ng wikang Kastila, hindi tayo pakikinggan ng pamalaan. At ang wikang ito at ang wikang Kastila ang magbubuklod ng tulay sa mga Pilipino. Malaking kahangalan ang pinaniniwalaan nyo. Hindi kailanman ito magiging wikang pambansa. Aanahin natin ang wikang ito. Itatago lamang na huwad na wika ang ating mga karapatan, ang ating mga paniniwala, ang ating mga pagkatao. Ano bang nais niyong gawin ko? Kaya ko bang ipaglaban kung ako mismo ay wala? Isa lamang akong hamak na estudyante. Wala akong kakayahan. At kung ibibigay ko sa iyo ang aking tulong, hahayaan kitang mabuhay, Basilio. Ngunit, makiisa ka sa akin. Sabay natin sa katuparan ng aking mga plano. Hindi na maibabalik ang buhay ng aking ina at kapatid sa paghihiganti. May mapapala ba ako sa paghihiganti? Mapipigilang maranasan pa ito ng iba. Walang mag-aalipin kung walang magpapaalipin. Darating ang panahon na gagawin nila sa iyo ang ginawa nila sa akin. Sila ay napupuot sa iyo. Napupuot? Ako pa ang kanilang kamumian sa ginawa nila sa akin. Hindi na bago sa tao magalit sa kanyang nasaktan. Pagkaano'y bumalik ka na, gumagabi na. Hindi ko hinihiling na itago mo ang aking lihim. Dahil kahit ihayag mo ito, tiyak kong hindi ka nila paniniwalaan. Gayunman, kung sakaling magbago ang iyong isip, hanapin mo lamang ako. Sige po, mauna na ako, Ginong Simon. Huli, pwede ka na magsimula bukas. Nagkalabas ko bukas. Kung ganoon, ibalik mo sa akin ang pera ipinahiram ko sa iyo. Hindi po magsisimula po ako bukas. Huli, dalian mo ang tatang selo mo. Naku, Diyos ko! Ano nangyari? Nasa po siya. Tatang selo, ano po ang problema? Bakit kayo umiyak? Hindi ko na makayanan ng aking pinagdadaanan. Huwag po kayong mag-alala. Bukas na bukas po ay maninilbihan ang kapag-irma ng pensyon. Bababayaran po natin ang ating utang at malalagpasan po natin ang lahat. Huwag ninyong pahintulutan iyan, Kapitan General. Ang namumuno sa kanila ay mga binatang radikal ng pananalig. At isa sa mga ito ang estudyante ni Padre Fernandez. Si Sigani ay mabuting estudyante.
tingin ko ay dapat pabigyan ng mga estudyante. Ano sa tingin mo, Simon? Alalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang napakamakapangyarihang sandata. Pobres estudyantes. Ano, Quiroga? Kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na nanghihingi sa'yo ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na mabala. Pero Senyor Simon, marami rin ang may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin silang ibinibigay na resibo para aking masingil. Kung gayoy ilapit mo sila sa akin. Quiroga, mailan nga pala akong ipapapasok sa iyong sakon ng baril at itago mo ito sa kamalig. Mahirap at mangalip iyon, Senyor Simon. Huwag kang mag-alala at ako na ang bahala. Nauunawaan mo ba, Quiroga? O siya, ikaw na bahala dyan ha, basta hindi ako sasabit dyan. Nahuli na naman si Carlo sa asawa niyo. Akin ang lupa ito! Wag! 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 Wala na talagang modo ang mga kabataan ngayon. Kumanhin, Ginoo. Hindi ba't ikaw ang dahilan kung bakit nabi ko ang plano namin magtatag ng Akademya ng Wika Kastila? Ako nga, kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika sa ating bansa? Lalo tayo hindi magkakaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng Wika Kastila, tayo ay mas mapapalapit sa pamalaan at mas lalo tayo magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mo, mas lalong hindi mauunlad ang Pilipinas na 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin na inyong mga katauhan? Ipaubaya ang inyong utak sa ibang pag-iisip? Lalo na kayo magiging pilay at pipi. Anong ibig ninyong sabihin, Ginoo? Ang wika ay salamin ng kaluluwa. Kapag inalis iyan, wala ng katarungan at ang bansa ay pwedeng mamatay. Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayong nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya na walang kalayaan. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga bala. Kami ang nasa batas. Kami ang nasa matuwid. O, Ginong Simon, naparito ka. Tuloy ka po. Anong sadya mo, Ginong Simon? Kamusta na si Kapitan Tiago? Mahina ng kanyang pulsa at wala na rin ganang kumain. Tuluyan nang kumakalat ang lason sa kanyang katawan. Ano bang pakay mo, Ginong Simon? Narito ako para sa dalawang bagay. Ang kamatayan mo o ang kinabukasan niyo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inyong bayan. Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Iyon ang hindi ko alam. Magpasya ka. Kailangan mo lamang magdesisyon. Sa loob ng 1 oras ay magsisimula na ang himagsikan. At bukas ay wala ng universidad. Wala nang mag-aaral at wala nang magpapahirap. Ngunit ang paghihimagsik ay parang pagtitiwakal. Ngunit paghihimagsik lang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa, subalit ang karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at isang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita kung hindi ka isang Pilipino, kung hindi isang busabos ng Espanya. Yan ang di katotohanan. Sige. Alang-alang sa alaala ni Elias. Pamunuan mo ang hukbo. Lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang tao na ikaw lamang ang nakakaalala bukod kay Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Huli na kayo, Don Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang magkabalita nang sabihin sa akin ang lahat. Pagbalik ko, mayroong liham na galing kay Padre Salvin. Ang liham na ito ay pinadala kay Kapitan Tiago na siyang dahilan kung bakit siya nagwala. Hindi. Hindi maaari. Hindi papatay si Maria Clara. Ililigtas ko siya! Ginong Simon, kuminahon kayo. Wala na tayong magagawa kung tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi alam na ako ay nagdugo. Namatay siya na hindi alam na ako ay buhay pa!
Sandali! Ba't niyo ako hinuli? Wala naman akong kasalanan. Hinuhuli ka namin dahil ikaw isang pilibustero. Ikaw isa sa mga estudyante na nagpasimula ng kaguluhan, na nagpaskil ng mga papel na may lamang paghihimagsik, babala, at pagtuligsa laban sa mga praile. Ano? Walang katotohanan iyan. Wala akong ginagawang masama. Aray! Krisos to mo ibara? Ako nga. 13 taon na akong nabuhay na malayo sa bayan. 13 taon na akong naghihintay at nag-aalala, umaasa na may tutuwid ko ang kamalian. Wala kang karapatan na diktahan si Maria Clara sa kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na? Hindi mo anak si Maria Clara. Anong ibig mo sabihin? Anak siya ni Padre Damaso. Magandang araw ho, Padre. Pobresita, halika rito. Padre, tulungan niyo ho ako. Humingi na ako ng tulong kay Mana Pensyang pero hindi niya ako matutulungan. Kaya kailangan ko po ng tulong po ng iba po. Isang agarang tulong ho, Padre. Pasensya na ho, Padre. Pobresita! Sandali, maupo ka muna. Sabi niyo sa akin noon, Padre, na kapag kailangan ko ng tulong ay lumapit lamang po ako sa inyo. Kaya tulungan niyo po ako, Padre. Desperada na po ako. Maawa po sa akin. Oo, maaari kang lumapit sa akin kahit anumang oras. Ano ang iyong problema? Dinakip ko ang hinugi na si Basilio. Dinala ko siya sa kwartel. Pinagbitangan ko siya sa kasalan. Hindi niya naman po ginawa. Tutulungan niyo ba ako, Padre? Oo, tutulungan ko inyong nobyo. Susulatan ko si Alperas at bukas pagsikat ng araw ay makakalaya na siya. Maraming salamat ho, Padre. Napakabait niyo po talaga. Walang anuman para sa aking pobresita na anghel. Sumunod ka lamang sa akin at lahat ibibigay ko sa iyo. Paano mo nagawa sa akin to, Paulita? Ginoong Simon, mabuti na lamang at nakarating kayo. Halika't samahan niyo kami sa pagkainan. Salamat sa inyong mainit na pagtanggap, Doña Victorina. Ngunit ako ay hindi na magtatagal pa. Ano? Hindi ako makakapayag na makalis ka agad. Halika't samahan mo kami. Ang ganda naman ng lamparang ito, Ginoong Simon. Maraming salamat. Ngunit sigurado ka bang hindi ka kakain kahit saglit lamang? Salamat sa inyong alok. Ngunit may mahalaga talaga akong gagawin ngayon na hindi pwedeng ipagpaliban. Pasensya na. Sige, mauna na ako. Sige, maraming salamat, Ginoong Simon. Dala niya na ba ang regalo? Opo, dala niya. Kung gayo'y humanda na kayo sa hudyat! Huwag kang mag-alala, Basilio. Huwag kang mag-alala. Tsak, maayos din ang lahat. Uy, Sagani, saan ka pupunta? Pupuntahan ko si Paulita. Kailangan ko siya makausap ngayon. Sandali, huwag kang tumuloy. Ngunit baka ito na ang huli namin pag-uusap. Huwag kang pumunta roon. Makinig ka mabuti. May sasabog na dinamita doon. Anumang oras mo lang ngayon ka utang na loob, huwag kang tumuloy. Sagani, huwag kang tumuloy! Ang ganda ng lampara na ibinigay ni Ginoong Simon. Ay, sandali! Namatay ang lampara. Huwag kang mag-alala. Madali lamang yan ayusin. Sandali! Ano ito? Menetesel Fares. Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro yan! Ano ba kayo?
Huwag kayong mabahala, ngunit hindi siguro totoo yan. Ngunit nanggaling ito sa taong matagal ng patay. Tunay ngang masamang biro yan. Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas naman ang lutsa ng lampara. Sige, saglit lamang. Isagani! Buhay si Crisostomo Ibarra! Marahil pinagmamasdan niya na tayo! Marahil ay ganoon nga. Ito ay parte ng kanyang plano. Iyon ay isang dinamita. Ngunit paano siyang nabuhay? At anong ugnayan ni Simon sa mismong nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na, si Simon at Ibarra ay iisa. Simon? Isang taksil! Hanapin at tuloyan ang Simon na yan! Senyor Simon, masamang balita, hindi natuloy ang pagsabog. Paano ito nangyari? Si Sagani, itinapon niya ang lampara sa kagubatan. Sige na! Tumakbo ka na! Ngunit, Iligtas mo yung sarili, basta bilis! Sugod! Mga rebelde! Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Senyor Simon! Diyos ko! Sandali at ako'y tatawag ng doktor. Huwag na kayong mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Maggagabi na. Nais ko sanang sabihin sa inyo ang aking lihim. Handa akong makinig, Senyor Simon. Ako si Juan Crisostomo Ibarra. Ako ang kanilang inakalang patay na. 13 taon akong tumigil sa Europa upang mag-aral. Saka bumalik sa Pilipinas na puno ng pangarap at pag-asa. Padre, napatawad ko na noon pa ang mga taong nagkasala sa kanyang ama at piniling mabuhay na tahimik at payapa. Ngunit, isang kaguluhan ang dumating sa aking buhay at sa isang iglap, nawala sa akin ang kanyang pangalan. Yaman, pag-ibig, kinabukasan, at kalayaan. Naligtas lamang ako sa kamatayan sa tulong ng isang kaibigan. Nakipagkaibigan ako kay Kapitan General para makakuha ng mataas na pangkat at respeto. Nang bumalik ako sa Pilipinas, puso ko'y puno ng galit at kagantihan. Hindi ko na namamalayan ang nasayang oras na ako lamang ay nakikipagkaibigan sa demonyo para lang makuha ang gusto ko. Kahabag-habag. Akala ko na ikaw ay isang palalo, ngunit ikaw pa rin ay tao. Padre, ako ay nagtataka. Bakit? Hindi ba ako tinutulungan ng Diyos? Ginoo, dahil masama ang iyong layunin. Alam ko na ako'y nagkamali. Ngunit, dahil ba sa pagkakamaling iyon, ay pagkakait na ng Diyos ang kalayaan ng isang bayan at ililigtas ang mga napakaraming higit pang salarin kaysa sa Kanya? Ito ang isang Diyos na makatarungan at nagpaparusa sa kakulangan ng tao ng pananalig at sa mga gawang masama. Pinabayaan natin ang kasamaan kaya't katulong tayo sa paglikha nito.
Ang kalayaan ay di natin dapat tuklasin sa tulong ng patalim. Tuklasin natin ito sa tulong ng nagpapataas ng uri ng katwiran at karangalan ng tao. Gumawa tayo ng mabuti, tapat at marangal hanggang mamatay tayo dahil sa kalayaan. Natapos na ang sinaunang kwento at ang susunod. Wala nang pwedeng makahanap sa pinakaugat ng kasalanan, sapagkat ito ay matatapos ngayon. Sana, kung makikita itong kayamanan, para ito sa ikabubuti. Maaring may ikatlong kwento pa, pero hindi na babalik ang nakaraan, pare pagkait ang kinabukasan. Natapos na itong kwento.